Welcome po sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po sa ating reaction video, ang topic po natin ngayon, binatikos ng isang maritime security expert ang pagkwestiyon ni Senator Marcoleta sa kawalan umano ng eksaktong coordinates ng West Philippine Sea sa gitna ng talakayan sa Senado. Para po sa konteksto ng ating reaction video, pakinggan at panoorin po natin to. Let's do this. Patungkol po dun sa nangyayaring debate sa Senado, no? Na kung tayo po talaga ay may eksaktong data para masukat kung hanggang saan lang po ba ang ating karagatan or West Philippine Sea. Meron ho ba talaga tayong exact data para malagay sa mapa kung hanggang saan lang po ba natatapos ang West Philippine Sea? Opo, meron naman po kasi ang basehan naman doon ay susukatin lamang ng 200 nautical miles mula sa baselines. Yung baselines po nasa RA 9522. So susukatin mo lang basta na pumasok sa loob ng 200 nautical miles yung issue o yung nangyayari, di pasok na yun sa ating EEZ. Ayan po ang napakalinaw, no? Mula po baseline ng ating bansa hanggang po makaabot po yan 200 nautical miles, yun po ang ating EEZ. No, hindi na po kailangan po ng muhon o ng palatandaan o ng mapa, no? Basta umabot ng 200 nautical miles, yun po ang ating EEZ. Paliwanag po yan. Paliwanag po yan ni Atty. J. Batong Bakal. Ganun lang kasimple yun. Okay, kasi ito i-quote ko lang po, Attorney J, dahil ito po ay galing na mismo sa news report. Ang binabanggit po ni Senador Rodante Marcoleta na hindi daw isinasaad ng arbitral award na ipinanalo ng Pilipinas kung saan daw nagtatapos ang West Philippine Sea. Ang sabi po ni Senador Marcoleta, yung po Republic Act 9522, alin ba ito? Yung Philippine Archipelagic Baseline Law, no? Merely defined, ito po quoting merely defined the Philippine Archipelagic Baseline from which to measure the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf. But did not, sabi po niya, but did not determine the exact area of the WPS. Sabi po niya gano'n. Well, kasi ang hinahanap niya ay meets and bounds, coordinates, no? Pero hindi niya naiintindihan ang konsepto ng coordinates. Ang coordinates ay isang point. Now, in order to create a line, you need at least 2 points. Tama. In order to create a curved line, di ba, puro kurbado yung mga zone natin. You need an infinite number of points. Oo, tama. So, actually yung hinihingi niya, hindi po talaga tama yan. Dahil una, pinipilit niya na kailangan daw yung meets and bounds para ma-establish yung ating claim. Actually, hindi nga talaga posible yon dahil dagat po yan. Hindi naman po pwedeng halimbawa kung sinasabi na kailangan may palatandaan, gano'n, muhon. Isipin nyo kung gaano kalalim ang dagat, di ba? Hindi mo pa pwedeng lagyan ng pader yan o ng palatandaan yan na, di ba? Ibabaon mo yun sa dagat Di ba? Kung halimbawa 200 nautical miles, napakalalim na po nun. Di ba? Paano mo lalagyan ng pananda yun? Di ba? Imposible po yun. Pwede po kung sa kalupaan magagawa po yun, pwede mo lagyan ng pader, di ba? Yung mga ganon. Yun po yung meets and bound. Pero po sa karagatan po, napaka-imposible pong gawin yun. Wala pong bansa, mag-search pa kayo, wala pong bansa na gumawa niyan na may makikita ka na merong muhon o talagang pader o harang dyan sa karagatan. Imposible pong mangyari yun. No, imposibleng may gumawa noon dahil talaga pong imposibleng makapagpatayo ka o makapaglagay ka ng palatandaan sa isang EEZ o 200 nautical miles na sobrang kalalim na niyan. No, hindi mo pa pwedeng lagyan niyan ng ganung katinding palatandaan. Pinipilit niya na kailangan daw yung meets and bounds para ma-establish yung ating claim. Mali po yun. No? Ang kailangan lang natin ay mapakita yung ating entitlement bilang coastal state. Tama. Saka yung, sabi ko nga, di ba, kung may problema sila sa ating EEZ, kung sino mang bansa o sino mang tao na yan na tumutulig sa ating EEZ, ay dapat nakikipag-usap na lang po sila sa UNCLOS. Wala naman po talaga tayong dapat ipaliwanag ang Pilipinas. Dahil tayo po ang legit na nagmamay-ari niyan. In-award po sa atin yan. Ang kailangan magpaliwanag dyan o kung gusto nila ng matinding paliwanag, pumunta po sila sa UNCLOS. Dahil yun po ang nag-award sa atin, pati yung arbitral ruling. Diba? Yun po ay batas. No, hindi na po kailangan ng mapa dyan. Diba? Tama nga po yung paliwanag dito ni Atty. J. Batong Bakal na basta sa baseline ng bansa natin, nagbiyahe ka, halimbawa nakabangka ka o nakabarko ka. Basta umabot ng 200 nautical miles mula sa ating baybayin hanggang doon sa 200 nautical miles, yun po ang ating EEZ sa palibot po ng buong bansang Pilipinas.
Yung West Philippine Sea po ay bahagi lang po yan ng ating EEZ. Hindi po buong EEZ natin ang tawag po ay West Philippine Sea. Kaya po West Philippine Sea ang sikat dahil dyan po talaga dyan po tayo hinaharas ng itong China. Yun po ang sikat nating lugar sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Pero ang buong EEZ po natin ay buong kapaligiran, buong palibot po ng ating bansa. Mula baseline, magbiyahe ka palayo, basta umabot ng 200 nautical miles, yun po ang ating EEZ. Napakaliwanag po niyan, napaliwanag dito po ni Attorney J. Batumbakal, Director Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Siya po ang nakakalam po talaga niyan dahil siya po yung director niyan. Ngayon na naman natin yon. After all, we are coastal state and vinindicate na tayo ng arbitral tribunal Yes. na we are entitled to the full 200 nautical miles. Mhm. No? So, hindi issue yung wala ang meets and bounds. Tama. Yung sinasabi niya, kailangan daw ng mapa ng meets and bounds para mag-claim ka ng lupa, hindi po. Actually, hindi nga daw di ba? Sabi ka sa IHO, hindi nire-recognize yun eh. Di ba kahit na mayroon pang nakaregister pa tayo sa IHO, hindi po talaga. Ang magiging batayan po talaga natin yung pagkaka-award sa atin yan sa arbitral tribunal at saka po sa UNCLOS. Doon po talaga sila dudulog, no? Hindi na po tayo dapat nagpapaliwanag. Basta lahat po ng bansa ay may karapatan at binigyan po ng UNCLOS na 200 nautical miles mula sa baybayin ng bansa. Palayo, basta umabot ng 200 nautical miles, yun po ang teritoryo o EEZ ng mga bansa. Lahat po yan. Kaya hindi po kailangan ng meets and bound o ng mga coordinates, hindi rin po kailangan ng mapa. Basta yun po yung sinasabi ni Atty. J. Batumbakal, 200 nautical miles. Legit na atin po ang ating EEZ na yan at inaward po sa atin yan, 200 nautical miles. Yun po ang palatandaan na yun na po ang ating EEZ. Po yun applicable sa dagat. No? Yes. Dahil iba po ang batas sa dagat. Yes. Opo. Ang entitlement po natin sa dagat ay base sa international law, sa Yes. UNCLOS. At ang requirement lang sa UNCLOS ay dapat yung area is within 200 nautical miles of your baselines. Napakaliwanag ang requirements po sa karagatan ng UNCLOS ay mula baseline ng bansa hanggang 200 nautical miles. Yun po ang EEZ. No, yun po ang EEZ ng Pilipinas, 200 nautical miles. No, yung sa Pag-asa Island po, lagpas na po sa 200 nautical miles yun, hindi po tawag doon EEZ. Yun po ay kinasasakupan po natin. Ganun po yun. Kasi sabi po nila, kapag may mga ganung mga parte na inaangkin ng bansa, basta kumbaga na-colonize, no? Kumbaga, marami po tayong tao sa Pag-asa Island, talagang naninirahan po doon mga Pilipino. No, kahit po lagpas na po siya sa EEZ natin, atin pa rin po yun. Kasi po, andun po yung mga kababayan natin. No, matagal na po silang nandoon. Kumbaga, Pilipino na po yung community doon. Ganoon din po yung ibang mga lokasyon, lalo po yung sa China, may mga ganun din sila, yung Vietnam. Ganun po yun, kahit lagpas na po sa EEZ nila sa 200 nautical miles. Basta, ang nakatira doon ay, halimbawa, Pilipino o kung sino man, kanila yun. Diba? Yung mga artificial island na tinatayo ng China, lalo na po dyan sa atin sa malapit sa Pag-asa Island, yun po ang illegal. Kumbaga, sa madaling salita, parang nag-squat lang po sila doon eh. Diba? Hindi po ganun eh. Talagang artificial po yung lugar na yun. Hindi po talagang may pamayanan doon. Hindi po ganun. Sa atin kasi sa Pag-asa Island, may pamayanan ng mga Pilipino. Kaya atin din yun. Kahit na hindi po siya o lagpas na siya sa 200 nautical miles ng Pilipinas. Nagagets nyo ba yung gusto kong sabihin? Okay. Kakailanganin lang natin yung mga meets and bounds na yun kung merong issue doon sa mismong boundary, no? Kung doon nangyayari. Pero kung pasok na siya, kunwari, nasa 50 nautical miles, no? O kaya 100 nautical miles, nandun ang karamihan nangyayari dito sa West Philippine Sea. Yes. Walang question yon na nasa loob na siya ng ating EEZ. Diba? Napakaliwanag po niya na 50 nautical miles to 100 nautical miles. Pumapasok itong mga Chinese vessel, Chinese ships nila. Hinaharas po ang ating mga PCG, ang ating BIPAR, at ang ating mga mangingisda. Sila po ay trespassing, sila ay lumalabag sa UNCLOS. Dahil kaya po sila lumalabag sa UNCLOS, dahil po atin po yung teritoryo na yan, yung EEZ na yan, dahil inaward nga po sa atin yan. Sila po ang lumalabag sa lahat, lalo na po sa international law. Trespassing po sila sa ating sariling EEZ at ang kakapal po ng mukha ng mga Chinese na yan. No, yung gobyerno po ang kakapal po ng loob nila, talaga pong pinapasok po nila ang ating EEZ. At pinagbabawalan, talagang hinaharas lalo na po ang ating mga mangingisda. Hindi po nakakapangisda ng ayos sa ating mga mangingisda sa sarili po nating EEZ. Diba? Yun po ang kailangang
maliwanagan sa ating mga ordinaryong mamamayan na ang ginagawa po ng China sa atin ay pangharas sa sarili po nating EEC. Kapapaliwalag na po dito ni Atty. J. Batong Bakal, 50 to 100 nautical miles pinapasok po tayo ng China dyan sa ating EEC, particularly sa West Philippine Sea. Na siya, kunwari, nasa 50 nautical miles. Hmm. No, kaya 100 nautical miles, nandun ang karamihan nangyayari dito sa West Philippine Sea. Yes, Kaya walang question yon na nasa loob na siya ng ating EEZ. tama. Okay? Walang question. Opo. Pero, ang Wala po, opo. sinasabi po ni Senator Marcoleta, meron daw 4 na features na hindi daw sakop ng definition ng West Philippine Sea. Ang binanggit po niya, Pag-asa Island, Mhm. Palau, Kalayaan. Kalayaan, kasama pa rin daw sa, ano pa ito? Opo. So, Scarborough, siguro, Yeah, no? oo. Pero, again, hindi nga iniintindi eh. West Philippine Sea is the sea. The sea around these features. Mhm. No? Yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea. Hindi yan parte ng West Philippine Sea. Grabe, no? Tama nga naman, no? Kasi yung Pag-asa Island, island nga po yun eh. Hindi yun sea. Tama yung pagkakasabi rito kasi hindi nga daw iniintindi ni Senator Marcoleta. Di ba? Tama po yung sinasabi niya na tama nga naman yung Pag-asa Island, island nga eh. Di ba? In-explain ko sa inyo kanina, may pamayanan tayo doon, island kasi yun. No, na sinasabi nga daw ni Senator Marcoleta na hindi daw kasama yon sa ating EEC. Hindi talaga. Pero po kasi island yon at may pamayanan tayo doon, tribing ang ating pamayanan doon, Pilipino yung nandoon doon. Kaya atin din po yon. Sabi nga nila no, kung ano yung mga sinakop-sakop ng mga bansa at yung bansa na yun kumokontrol sa isang lugar na yon, sa island na yon, kanya yon. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, di ba, yung mga tinayong artificial island ng China sa malapit sa Pag-asa Island, yun po ang illegal. Kasi po wala pong natural na island doon. Nagtayo sila ng artificial island. Kumbaga, in-squat nila yung lugar illegally, di ba? So, hindi legal yun. Hindi talaga sa kanila yun. Mali yung ginawa nila doon dahil dagat yun eh. Tinayuan lang nila ng artificial island. Kaya nga artificial eh. Yung sa Pag-asa Island, talaga pong may island doon. Ang pamayanan doon, Pilipino. Kaya atin din po yun. Kaya tama po yung sinasabi dito ni Atty. J. Batong Bakal, hindi kasi iniintindi ni Senator Marcoleta yung mga bagay po na yon. Philippine Sea is the sea. The sea around these features. No? Yung mga land features, mga isla, hindi po yan obviously sea. Hindi yan Yes. parte ng West Philippine Sea. Tama. yes. Ang karapatan ng Pilipinas dyan ay sovereignty, Yes. no? Bilang mga isla ng Pilipinas. Mhm. Hiwalay na issue yon. Ibang batas yung Tama. applicable doon, hindi UNCLOS yun. Mhm. Ang applicable doon ay customary international law Yes. na nagsasabi nga na as long as yung area ay under your full control and sovereignty, actual exercise of sovereignty, then it is yours. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko, 'di ba? Kung sino ang nagko-control sa isla na yon o sa lugar na yon, ba sinakop mo yung lugar na yon, ikaw yung kumukontrol, walang makaano sa doon. Kumbaga, ikaw talaga, yung bansa mo talaga, sa'yo na yun. Pero island, 'di ba? Land, hindi dagat. Hindi tulad ng ginagawa ng China nga sa artificial island, yun ang illegal. 'Di ba? Sovereignty ang tawag doon, 'di ba? Kinokontrol ng pamayanan, may pamayanan ng Pilipino doon sa Pag-asa Island, kaya atin yun. Hindi siya kasama doon sa batas ng UNCLOS, labas siya sa batas ng UNCLOS. Kasi yung UNCLOS, sea nga eh, 'di ba? Hindi naman island ang sea. Kaya yung sea, yung EEC natin, yun yung saklaw ng UNCLOS. Labas doon yung sa Pag-asa Island at doon sa iba pa pong binabanggit na tinutuligsa din ni Senator Marcoleta. Oo, So hindi kailangan ng meets and bounds para doon. No, maghanap po siya ng meets and bounds ng lahat ng bansa ng mundo. Kung gusto niya, wala siyang makikita. Yung, 'di ba, yung lang kasasabi ko rin sa inyo, 'di ba? Ni isa wala ka talaga makikitang meets and bound ng teritoryo ng mga bansa. Wala talaga. Kasi nga dagat po 'yan, hindi po posible 'yon. Kung land, pwede pa, 'di ba? In-explain nga sa inyo, pwede mong bakuran 'yan, harangan 'yan, ganoon eh. Pero ang karagatan po napaka-imposible. Oo. No? Na naka-define ng bawat meets and bound ng bawat isla o bawat continent. Tama. So, parang sa palagay niyo ba, Attorney J, ito ay parang misunderstanding lang po ba sa konsepto ng maritime, ano tawag dito? features natin. Oo, ng archipelagic baseline natin. Hindi po, yan po ay kumbaga confusion nga talaga kung ano ang dagat, anong West Philippine Sea, at ano yung mga islands ng Kalayaan Island Group at saka dun sa Scarborough Shoal na hindi naman dagat, kundi mga isla at bato Yes. na subject to the sovereignty of the Philippines. Yun, 'di ba? Yung kanina ko pa pinapaliwanag sa inyo, yung Pag-asa Island, yun po ay bato o lupa, 'di ba? Sovereignty
ang tawag doon. Kung sinong bansa ang sasakop dyan, ang magkocontrol dyan, sa kanya na yon. Ito namang EEC natin na may problema rin itong ibang mga senador natin na na wala daw mapa. Sakop po yan ng UNCLOS kasi dagat po yan. Yun po tinatawag na EEC. Paliwanag ko ulit sa inyo yung EEC natin, yung sa karagatan, kung hanggang 200 nautical miles mula sa baseline, EEC po natin yan, ang may hawak dyan, UNCLOS. Yung sa Pag-asa Island, bagamat island yun, sovereignty ang tawag doon. Kung sino ang bansang nagko-control sa lugar na yon at may pamayanan doon, kanya yon. Legally, sovereignty po tawag doon. Pinaghahalo-halo niya. Mhm. Hindi niya hinihiwalay. Kaya yan, puro confusion yung inaano niya doon. Tama, kumbaga ito siguro meron namang mga researcher talaga rin si si Senator Marcoleta. Dapat nag-research sila ng napakatindi, ng napakalalim dito sa issue na to. Kasi ang sa akin, kung talagang dapat, 'di ba, Pilipino ka, hindi mo tinutulig sa tong ating EEC. Hindi na kailangan ng mga meets and bound, mapa, ganyan-ganyan. Dahil unang-una, like ko nga sinasabi sa inyo, panalo na nga tayo eh. Atin yan. Black and white, inaward sa atin, binaback upan tayo ng UNCLOS at ng Arbitral Tribunal. Di ba? Wala tayong kailangan ipaliwanag. Kung gusto nila magreklamo, doon sila magreklamo sa UNCLOS. Dahil yun nag-award sa atin sa kay Arbitral Tribunal. Sila yung may batas niyan. Di ba? Basta ang palatandaan dyan, di ba, sa EEC natin, 200 nautical miles mula sa baseline ng bansa. Buong palibot po ng bansa. Ilalagay niya doon. Aha. Kaya ho bang ituwid yung confusion niya? Kung kunwari, kayo naman po ang nakakaalam din sa batas na ito, para maipaliwanag sa kanya, sa tingin nyo may pag-asa pa ho bang mawala yung confusion niya? Depende po yan sa kung ano talagang objective niya. Yes. Dahil malinaw naman. Tama yon. Depende talaga yun kung anong objective ni Senator Marcoleta. Diba? Kung talagang gagawa siya ng butas para mabutasan tayo ng China na hanggang ganyan lang pala eh. Diba? Sinasabi ko sa inyo, hanggang dyan lang pala yung sahop nyo. So amin na rin to. Amin na itong ganyan kasi dineclare nyo na hanggang dyan lang kayo eh. Diba? Which is napakaganda rin na tama nga naman na hindi pa pwedeng lagyan ng meets and bound o ng anumang palatandaan o ng mapa man yan, di ba? Ang ginawa niya ng UNCLOS dahil basta ang sinabi ng UNCLOS 200 nautical miles mula baseline ng bansa. Napakaganda po nun, no? Kaya talagang masasabi po natin talaga dito na talagang hindi na po natin dapat po to pinapaliwanag sa mga bansa o lalo na sa mga taong gusto na magkaroon ng issue dyan sa ating EEC, particular din lalong-lalo na po doon sa West Philippine Sea. Doon sa batas, kung anong sinasad natin, minsan sinasabi pa niyang wala daw tayong EEC. Napakalinaw sa Constitution at ilan ng batas na nainak. Tama siya. Sinabi talaga ni Senator Marcoleta, sabi niya nga, siya nga nagsabi doon, di ba, na walang West Philippine Sea. Di ba, kaya nagulat na lang siya, bigla naglabas yung Google, pinakita na meron talagang West Philippine Sea. Di ba, ibig sabihin lang po no, na talaga pong lahat po ng ang nangyayari po na to ay nasa batas talaga. Batas ng Pilipinas at batas ng UNCLOS, ng international law. Doon po tayo dedepende, hindi lang po sa hearsay. Kasi po yung 9 to 10 line po ng China, yun po ang invento, hearsay yun. Kasi po hindi po yung binaback upan ng UNCLOS at ng international law. 'Di ba? Tayo po talaga legit na nagmamay-ari ng ating EEC. 'Di ba? Kasi ni-recognize yun ng UNCLOS, inaward sa atin yun ng Arbitral Tribunal. Yun po yun. From baseline 200 nautical miles, yun po ang ating EEC. So hindi po tama. Ewan ko lang po. Sa totoo lang. Bilang Malilinaw po kung gusto niyang magpalinaw. Opo. Bilang abogado din, Attorney Jay, syempre may alam ka rin po sa konstitusyon ng Pilipinas. Wala po bang kahit ano na maaring batas na naaapakan niya dun sa ginagawa niya? Kasi kanina pinag-uusapan nga po natin, hindi ba parang on the lines of treason na ang ginagawa niyang ito? Yun nga po yung sinasabi ng ibang tumatawag sa akin. Kasi malinaw dun sa Constitution, Article 12. No? Especially dun sa Article 13, ang Estado meron siyang duty na proteksyonan ng ating exclusive economic zone. No, binabanggit po ang exclusive economic zone sa Constitution. Tama, saka senador siya. Di ba bakit kine-question niya yon yung ating EEC? Una sinabi niya nga walang West Philippines. Ngayon tong EEC natin kine-question niya. Bakit daw walang ganto, walang ganyan? Paano daw natin mapapatunayan na atin yun? Yun na nga, binabakapan na nga tayo ng UNCLOS eh. Atin talaga yun. Di ba?
Di ba pwede rin talagang pumasok yun sa treason, di ba? Kumaga, kasi nga, kine-question mo yung ating exclusive economic zone. Di ba? Lalo't senador siya. Ang galing ng paliwanag dito ni Atty. J. Batumbakal. Exclusive economic zone. Mhm. No, binabanggit po ang exclusive economic zone sa Constitution. Mhm. Kailangan i-preserve natin ang marine wealth Yes. sa ating katubigan, including yung exclusive economic zone. Kaya yung sinasabi po niya na wala tayong exclusive economic zone ay talagang para sa akin, parang willful ignorance na yon. Mhm. No? Oh. Ando na yun. Actually, yung EEZ natin noong pang 19... Willful ignorance, kumbaga sinasadya mong maging ignorante. Parang nagtatanga-tangahan ka. Parang ganun yung ibig niya sabihin doon, di ba? Parang, syempre naman, unang-una, abogado rin naman si Senator Marcoleta. Alam niya yan eh. Kumbaga talaga lang meron lang talaga siguro siyang, alam yun ah. 78 yan kinaguyod ng PD PD. 5099. Correct. Oo. So, wala pong tumututol noon. Wala nagsasabi noon na wala tayong EEZ. Mhm. So, lalo lang siyang pinalakas dahil sa Constitution. And Tama. then, since the Constitution was enacted, ilang batas na yung nag-implement noon, including yung Fisheries Code at saka yung ating Mining Act na Unang-una, hindi natin pwedeng aninto si Atty. J. Batumbakal na questionin yung kaalaman niya tungkol po dyan sa ating EEC. Dahil ito po, Director Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea. At naririnig natin yung background, di ba? Na para silang nasa eroplano o nasa barko at siguro naglilibot sila sa ating EEC dyan, no? Particularly sa West Philippine Sea. Talaga pong siguro active talaga itong si Atty. J na binabantayan din ang nangyayari dyan sa ating EEC o dyan sa West Philippine Sea. pare-parehong tumutukoy dun sa ating likas yaman dagat dyan sa EEZ. Mhm. Tapos, the latest na nga yung yung RA 12064, yung Maritime Zones Act. Mhm. No, Bago parang tayo- inuulit lang niya. Bago tayo magtapos pala, partner, dahil paubos na oras natin. Meron ho ba kayong pagkakataon na nakaharap nyo na ho ba si Senador Marcoleta at nagkaliwanagan kayo ng posisyon? Hindi po. Hindi pa. Wala naman siya nung inaayos natin yung Yes. Maritime Zone Act. Opo, So, wala pa siya noon. kapapasok lang niya no nitong for his first term. Yeah. So talagang itong si Atty. J, kumbaga, ito talaga yung batayan din natin dito sa nangyayari dyan sa ating EEC, particularly sa West Philippine Sea. Dahil matagal niya na po palang binabantayan yan at siya ang director ng Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea. Tapos yung pang maritime law, kasama siya na nagbalangkas noon, no, itong si Atty. J. Batumbakal. So wala pa po at I don't think na naghanap naman siya, wala naman nagtatanong din Yeah. Mhm. Yeah. from So, his hindi- staff na magpa-briefing, no? Hindi kagaya nung sa ibang senador natin Correct. na request din tayo na magbigay ng briefing. Mhm. Pati yung mga kasama ko po sa office, sila din yung nagbigay dun sa iba namang senador na hindi ko na napuntahan. Mhm. Opo. So naliwanagan po sila. Yeah. Mhm. So, yun baka kulang. Baka kulang lang sa Kulang lang sa briefing. paliwanag. Oo. Kulang rin sila sa research, yung research team ni Senator Marcoleta. At syempre, hindi rin talaga natin alam kung bakit tinutuligsan niyo, gumagawa siya ng issue regarding po sa ating EEC na napakalinaw naman po niyan na kanina ko po sinasabi sa inyo na kung talaga meron silang reklamo sa tungkol sa EEC natin, doon sila magtanong sa UNCLOS. Tapos ang usap. Legit, atin po ang ating EEC, lalong-lalo na po dyan sa West Philippine Sea. Yun lang po, no? Sana nagustuhan nating reaction video. Mag-comment ka dyan sa baba kung ano sa loobid mo. Sa napanood natin to, napaliwanag ni Atty. J. Batumbakal tungkol po dun sa issue na tungkol sa EEC po natin na sinasabi po na meets and bound na gustong mangyari ni Senator Marcoleta na bakit wala nga raw mapa ang ating EEC. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel kung nagustuhan mo ating reaction video para updated ka. Ingat kayo lahat. God bless and peace out. Bye.